Oh, oh, ito naman si Isko. Ay, ang daming galit kay Isko. Bakit ba kayo galit kay Isko? Pakilagay lang diyan ha. Oh, kasi kami sinuportahan namin si Isko noong siya ay tumakbong presidente noong 2022 kasi sabi nga ni Pangulo, adik 'yan, bobo 'yan, walang alam 'yan, tanga 'yan si Bongbong, 'di ba sabi niya? Oo. So kami naniwala naman kami doon. Kaya hindi kami nakisama. Bagamat ang binoto namin Vice President si Inday Sara, pero hindi ang binoto namin presidente si Bongbong, pwede naman ganun. Tatalo-talo pa kayo kung sinong VP ni Inday Sara. Pwede naman si Inday Sara lang iboto nyo. Tapos mamili kayo ng VP niya na sa tingin ninyo makakabuti sa administrasyon niya. O, di ba? So ngayon, si Isko Moreno, ang dami nagagalit kasi nga nagpapakita siya sa mga ayudahan. Yung isang beses na nagpakita siya ng sa ayuda, medyo mali yun, tinira ko siya doon. Yung pag nagpupunta si Bongbong Marcos, pag may inaugurasyon, siyempre man, presidente man si Bongbong sa Pilipinas. So sa Maynila, pag may inaugurasyon, nandoon si presidente, courtesy bilang mayor, haharapin mo pa din. Alam nga may pagtabuyan mo yan, presidente ng Pilipinas yan. Kaya nga, somehow, naiintindihan ko si Pambari 4. Sobrang epal lang talaga ni Pambari 4 eh. Sobrang epal ni Pambari 4 na kailangan mo pang makipagtawanan, makipagchami-chami sa mga yan. Alam mo naman, nasa tanas yung mga yan. So ito si Isko, nakikita mo lang na pagka pumupunta si Bongbong doon, being a gentleman himself, napaka-gentleman kasi na ni Isko. Hinaharap niya. Hindi naman niya kailangan bastusin eh. Kasi hindi naman niya trabaho yun eh. Trabaho niya bilang mayor na mapaganda ang syudad na nasasakupan niya. So ang tanong, nagagawa ba ni Isko yung trabaho niya na mapaganda, yung kanyang nasasakupan? Ang sagot ko, oo. Ngayon, yung kanyang pag-asikaso kay Bongbong pag nandiyan, I think courtesy ang tawag doon. Hindi mo naman kasi talaga dapat bastusin. Remember, in-interview namin nung nakaraan si Toby Chanco. Alam namin si Toby Chanco, maka-Marcos yan. Gigil na gigil kami kay Marcos. Alam niyo yan. Pero nakita niyo how we handled yung si Toby Chanco na kahit na nakikita na namin na talagang iniiwas niya kay Bongbong Marcos o talagang makabongbong siya, hindi namin siya binastos. Courtesy kasi guest namin siya. Ganun din si Isko. Pag nagpunta si Bongbong dyan, naman sila, mga matitinong tao naman sila, hindi nila dapat bastusin. Di ba? So kung nagagalit lang kayo kay Isko kasi nakikita nyo na ano siya kay Bongbong na medyo pag bumibisita si Bongbong sa Maynila ay okay siya, napakababaw nun para magalit sa kanya. Ngayon may nagsasabi pa na akala ko ba sisingilin mo si Bongbong sa kanyang mga utang sa Pilipinas? Hindi naman niya trabaho bilang mayor ngayon na singilin si Bongbong. Di ba? Trabaho naman niya ng presidente ng Pilipinas. Kung naging presidente siguro ito si Isko, malamang siningil niya yan. Pero hindi eh. Gets nyo? Sisingilin niya kung nanalo siya. Natalo siya, mayor siya ng Maynila. Trabaho ba ng mayor na singilin yung tax na hindi binabayaran ng presidente? Siyempre hindi. Lawakan ninyo yung pag-iisip niyo. Hindi porket nakikita nyo kasama, alyado na. Pwedeng ginagampanan lang niya yung trabaho niya. Basta ito lang, pagdating kay Isko Moreno, isa lang ang tanong. Nagiging mabuti, magaling ba siyang mayor sa Maynila? Ibinabalik ba niya yung dating Maynila na sinira ni Hani Lacuna? Ang sagot ko doon, oo. Pero nung nakaraan sa ayudahan, nandoon siya, yun yung ayaw ko. Kasi nga, bawal sa ayudahan yung mga politiko. So tinira natin siya doon. Pero sa pagdating sa mga ibang bagay, I believe, giving him the benefit of the doubt, if you're gonna look at Manila now compared sa Manila a few years back, malayo, ang ganda na ulit at may disiplina na ulit, bumabalik na ulit paunti-unti. Yung disiplina sa Maynila, bumabalik na ulit yung ganda ng Maynila na sinira ni Hani Lacuna. So ito, meron siyang programa, libreng sakay. Alam mo, ito, sampal ito sa gobyerno. Sa totoo lang, itong libreng sakay ni Isko Moreno, sampal ito sa gobyerno. Why? Sabi ko naman sa inyo, kapag ikaw ay mayor, executive ang mayor. Kaya niyang gumawa ng mga bagay ng kahit na walang utos ng Kongreso, walang utos ng Senado, walang utos ng Presidente. On his own, dahil nga local government unit, local government, siya ang executive ng Maynila, kaya niyang magpasa ng mga ordinansa, ng mga espesyal na mga batas para lang sa kanilang syudad. Kasama ang city council, yung mga konsehal, nakakagawa sila ng sarili nilang diskarte. Saan kukunin yung pera, bahala sila. Basta magawa yung proyekto. Ganon din yan pag malaking, kumbaga yung trabaho ng mayor, i-expand mo lang para kang mayor ng buong Pilipinas kung presidente ka. Kaya nga sabi ko, sayang talaga din to si Isko kasi hindi naging presidente. Kasi kung naging presidente si Isko, maganda yung nagawa niya sa Maynila ng 3 taon pandemic pa nun. Kung ginawa mo siyang presidente, i-expand lang niya yon. Kung ano yung disiplina nila sa Maynila, gagawin lang natin sa buong Pilipinas. Kung ano yung ginagawa niya sa Maynilang kasi
Maynila, ano yan eh. Pagkasabi nila, pagka naging mayor ka ng Maynila, para pwede ka na maging presidente ng Pilipinas. Kasi nga, so lahat ng problema nandiyan dyan sa Maynila. Lahat ng issues nandiyan dyan sa Maynila. So kung ano yung issues sa Maynila na nasolusyonan mo, ibig sabihin, yung problema sa buong Pilipinas, masosolusyonan mo. May problema sa Mindanao, Visayas, Mindanao, meron ding Visayas, Mindanao, ang Maynila, meron silang Muslim community diyan. 'Di ba? So kung ano yung mga nakikita mong problema, iba-iba rin ang ethnicity ng mga nasa Maynila. O, 'di ba? Iba-iba din ang relihiyon ng nasa Maynila. So kapag naayos mo yung Maynila, parang kayang-kaya mong ayusin yung buong Pilipinas. Ganun yung mentalidad. Kaya nga, pwede talaga to si Isko maging presidente. Oo, pero hindi ko lang alam kung tatakbo siya. Alam ko hindi na siya tatakbo muna kasi sabi niya gusto niyang tapusin yung term niya sa Maynila kasi nakita niya nung nasira yung Maynila, ang bilis masira nung Maynila nung nawala siya So, dahil mahal niya Maynila, sabi niya hindi, dito lang ako sa Maynila, ayusin ko to. And malay mo naman in the future kung talagang nasa guhit ng palad niya, manalo siya in the future, di ba? Oh, pero yun nga, kung galit kayo kay Isko dahil dun sa pag-ano niya kay Bongbong, pinaliwanag ko na, okay lang naman yan, magalit kayo sa kanya, mabisit kayo sa kanya. Ako din minsan nabibisit sa kanya sa mga ibang ginagawa niya. Pero all in all, what he's doing in Manila, okay. Kaya nga sabi ko nga, ito sampal ito sa mukha ni Bongbong Marcos, itong ginagawa ni Mayor Isko because kaya ng Maynila Oh. So kung kaya ng Maynila, ano pa ba yung mga mayayaman? Makati, Quezon City, Davao, Cebu, mayayaman yan. Kaya ng mga mayayaman na probinsya, kaya mo rin, Bongbong. Bakit? Nasa iyo lahat ng pera ng Pilipinas Nasa iyo lahat ng kapangyarihan. Nasa iyo lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ikaw ang boss, uutusan mo lang sila. Bakit hindi mo magawa? Panoorin natin itong sa Maynila. Kada na ang unang araw ng libreng sakay sa Maynila. 3,000 piso kada araw ang ibabayad sa mga bumiyahing tsuper. Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. Hawak mo ang beat, libre ang sakay, dito ang jeepney, yes! Dali mo mo. Napasayaw kami ni Manila Mayor Isko Moreno sa unang araw ng libreng sakay sa lungsod. Proyekto ito ng Manila LGU sa gitna ng mataas sa presyo ng petrolyo. 3,000 piso kada araw ang bayad sa bawat kasaling tsuper. Ibinibigay ang kalahati ng halaga bago bumiyahe habang ang kalahati naman ay... Ito hindi to para sa lahat ha. Meron lang specific na numero ng mga jeep. Kasi yung iba, pwede pa rin namang maningil. Hindi lahat. Hindi kasi talaga kaya lahat. Lalong-lalo na kung limitado yung budget. Naghihirap tayo ngayon Pero kaya. Kayang gawin. Nanggawa sa Maynila Gawin natin dito sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng maghapong pag-iikot sa lungsod. Limited ang budget ng Maynila. Pero ang budget ng buong Pilipinas, limited ngayon dahil magnanakaw sila Nasa maleta Ilabas nyo yung mga nasa maleta, ibigay nyo. Ayan may kahirapan ngayon. Ibigay nyo. Driver, 3K. Kalahati, bibigay ko na sa iyo ngayon para may panggas ka. Umikot ka. Gusto ko, makaikot ka talaga. Meron ako ditong Marshall. Ikot ka doon, magpapatatak ka. Isa, ikot. Dalawang ikot. 3 ikot. Kailangan ko makita na may mga tatak ka bago ko ibigay yung susunod na 1.5. Para yun na yung take home mo. Diba, kapag may gusto mo talaga, maraming paraan Pero kapag magnanakaw ka, inuuna mo yung bulsa mo, wala ka talagang pondong may bibigay. Si Isko meron. May naibigay siyang pondo galing sa gobyerno ng Maynila. Ibig sabihin, hindi magnanakaw si Isko. Tama? Kasi kung magnanakaw si Isko, hindi ko sinasabi na ibang mga syudad na hindi gumagawa nito magnanakaw. Pero pwede. Pwede magnanakaw sila. Si Isko, galing sa pera ng Maynila. Kaya nga sabi niya, naging successful. Sana makakuha ako ng pera sa national government para matuloy-tuloy ko pa ito. Kasi limitado Limitado, late ng Maynila pero sa gobyerno, limitado yung pera, pero maraming pera. Kung talagang ilalagay lang nila sa tamang tamang ayos o tamang paglalagyan yung pera, maayos sana. Ayon kay Moreno, 4 na sektor ang masaserbisyonan ng programa. Mga operator, driver, station worker at commuter. Operator, garantisadong may kita, may boundary. Driver, from regular 200, 300 pesos na net niya. At least ngayon, humigit kumulang 1,000 piso garantiya. Petix lang ang pagmamaneho niya, hindi siya may stress. Hindi na para maghabol, makonsume, mataranta, o magkaroon ng agam-agam yung driver ng jeep
Alam mo, yan ang gusto ko kay Isko eh. Because alam niya eh. Alam niya yung problema ng isang mahirap. Galing to sa paghihirap eh. Galing yan sa hirap. Nakakalkal ng basura yan. Kumakain ng pagpag yan eh. Bago naging artista yan, na ano yan, magbubuti yan. Magbabasura yan. Nangangalakal yan. So alam niya, galing siya dun sa baba. Tapos umangat siya. Alam niya recipe kung paano aangat sa buhay. Ngayon, alam niya, dahil natugunan niya eh. Nalaman niya kung paano umangat. Alam niya kung paano tutulungan yung mga mahihirap. O kaya ngayon, tinan mo. O hindi na makakatulong na sa boundary. Mayroong take home na mas malaki yung driver. Hindi siya nakikipag-gitgikan, nakikipag-agawan ng pasahero. So hindi siya stress. Alam niya yung pinagdadaanan ng mga driver. O yan ang wala si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, anak mayaman, bilyonaryo. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte noon, spoiled yan eh. Walang alam yan, hindi yan nagdaan sa hirap, hindi yan nagkaroon ng problema sa buhay, hindi na problema pambayad ng kuryente yan, hindi na problema ng pambayad ng matrikula, hindi na mag-aral yung buwis na yan, hindi naman hindi naman na problema yan sa panggasolina, hindi na problema ng kakainin, hindi na problema ng mayroon ba akong may pamasahe pa ba ako bukas? Never na problema yan ang ganun sa buhay niya. Ang pinoproblema lang yan, sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, ito according sa kapatid niya, kasi addict daw to, umaga pa lang daw bumabatak na to hanggang gabi. Ang isang addict, mga bossing, ang iniisip lang niyan, ang iniisip ng addict kung ilan ang babatakin niya ngayon. Pagising niyan, ang iniisip niyan babatak. Bago matulog yan, iniisip na niyan kung anong oras siya gigising para bumatak. Ganun lang. Oo, yan lang ang problema ng mga alta di sosyedad, ng mga mayayaman ng mga Pilipino. Yan lang ang problema nila, sabi ko sa inyo. Ito pangalan nito, si Isko Moreno, naranasan niya yan yung hirap, naranasan niya yung maging papadyak, naranasan niya yung nagtutulak ng kariton, lahat naranasan niya, mga bossy. So, alam niya kung papaano solusyonan yung problema na hindi kaya ni Bongbong. Yung isip nito ni Isko ngayon, diyan sa Maynila, hindi maiisip ni Bongbong yan sa buong, kahit nga sa probinsya niya, hindi niya naisip yan eh. O sa buong Pilipinas pa kaya, magagalit ka kay Bongbong. Kasi kahit nasa loob, nasa labas, visit ka pa rin. Kasi wala nga talagang alam eh. Walang ganitong klase ng problem solving si Bongbong. Makipag-agawan ba sa pasahero? Pag nakita mo, relax na kanina, umaga, nakita mo yung pila, ang ganda. Walang nagnyanyangan o harabas. Pansinin nyo. So safe for everyone. Halos 1,500 public utility jeepney ang kasali para sa 5 araw na libreng sakay. Kailangan lang hanapin ng mga jeep na may karatulang libreng sakay. Para matiyak na bumabiyahe ang mga tsuper, may kasama silang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Hanggang nitong 2:30 p.m., higit 60,000 na pasahero na ang serbisyuhan. Ayon kay Moreno, 20 million pesos ang inilaang pondo para sa programa. Kapag naging successful, malay ninyo, makaharbat ako. Manghihingi tayo sa national government kung meron pa. Diba? Kung meron pa. Alam din ni Isko inubos na nila talaga yung pera eh. Inubos na nila Chua, nila Abante. Tek yan. Yan na ngayon, mga trabaho ng mga congressman. Mga congressman, meron kayong pera, ibigay nyo na kay Isko para gumana to. Bibili nyo relo? Magkano lang 20 million. 20 million kailangan para sa 6 na araw na libreng sakay. Isang relo lang ni Abante yun. Magkano yung relo ni Abante noong nakaraan? 25 million. Bante, baka naman, benta mo na yan. Tapos i-donate mo na kay Isko para meron kayong pamprograma dyan sa Maynila. Baka lang hindi naman makapalang mukha mo. Nang pinuri ni Executive Secretary Ralph Recto ang inisyatibong ito ng Manila LGU. Magandang halimbawa raw ito ng bayanihan at malasakit sa panahong ramdam ng publiko ang taas presyo ng krudo. So, maraming salamat po. Yes. Baka naman. Diba pabiro-biro lang si Isko kay Recto nagpasalamat ka Recto sa ginawa ko. Bigyan mo akong pera. Bigyan mo akong pera para may hindi yung ayuda. Mahirap yun, yung ayuda lang, ayuda. Ito yung sinasabi ko na maganda kay Isko. Kasi magbibigay siya, pero kailangan magtrabaho ka. Hindi pwedeng ayuda lang. Tapos kanya-kanya na. Hindi pwedeng ganun. Bigay ako 1,500, 3,000 per day bigyan kitang 3K. Biyahe ka. Kasi yung gobyerno, bigay 5K, tapos paalam na. Yan ang maganda sa iniisip ni Isko. And sabi ko nga sa inyo, si Mayor Baste dyan sa Davao, ang dami ring mga iniisip at marami ring mga programa na maganda para sa mga constituents niya. Sana ganun si Bongbong.
O hindi yung lalabas ka lang. O sabi nyo, pagka nasa loob lang, hinahanap nyo. Pag nasa labas, wala pa rin, galit pa rin kayo. Hindi kasi enough na lumabas ka lang. Lumabas ka, nag-inaugurate ka ng tulay. Lumabas ka, nagbukas ka ng toll gate. Lumabas ka, nag-inaugurate ka ng overpass. Anong naitulong nun? Salamat! Pero trabaho mo yan. Hindi ka namin talaga dapat pasalamatan. Trabaho mo yan. Yan yung ipinangako mo sa mga Pilipino. Kulang pa nga eh. Kaya nga nagagalit ang mga Pilipino kasi hindi sapat yung effort na ginagawa mo at saka yung mga programa mo sa Pilipinas. Eh. Oh, di ba? Ganun lang. Simple yan lang. Ganyan mag-content. Oh, hindi nakakaburyong. Oh, madaldal yung vlogger. O kaya kung nagustuhan mo itong ano na to, itong content na ito, i-share mo, i-like mo, padala mo sa mga lahat ng mga kaaway mo. Para may magawa ka sa buhay, baka sakaling mabwisit sila sa mukha ko, mamatay sila ngayon, o di ba ang ganda. Nabawasan ng mga hudas sa Pilipinas. Oy, mag-follow kayo sa Banateros 2.0, Boss Dada TV. Dito sa channel na to, Facebook page, yung Boss Dada, ang Boss Dada Facebook page, dalawa yan, tsaka sa lahat ng mga Banateros. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan.